Radyo Kabataan. Magandang araw, Kabataan. ng Laguna. ako si Marjon Calios ng Youth Development Affairs Office. Ako si Ronel Matugina ng Youth Development Affairs Office. Ako si Shara Ferron ng Youth Development Affairs Office at At ito ito, ang ang Radyo Kabataan. Itong July 10, 2020, naitala ang ikawalong kaso ng COVID-19 sa Liliw, Laguna. Sa atas ni Mayor Erickson Silibit, nagsagawa ang Liliw RHU ng extensive contact tracing para sa lahat ng mga taong nakasalamuha at nakasama ni Liliw patient number 8. Sumailalim sa COVID-19 rapid diagnostic test ang mga nagkaroon ng close contact sa pasyente. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon ngayong buwan ng Hulyo, pinangunahan ng punong bayan ng Liliw na si Mayor Erickson Silibit ang feeding program para sa mga bata mula sa ilang piling mga barangay sa bayan ng Liliw sa tulong ng Barangay Nutrition Scholar na pinangunahan ni Ginang Rowena Monteo. Sa atas ng mutihing punong bayan na si Erickson Silibit, namahagi ang pamahalang bayan ng ayuda sa mga sumusunod: checkpoint volunteers, resort workers and owners, pasalubong center vendors, at sa ilang mga nangangailangang kababayan mula sa iba't ibang barangay ng Liliw. Para sa balitang panlalawigan, inumpisahan na ng ating ama ng lalawigan na si Governor Ramil L. Hernandez ang pamimigay ng financial assistance para sa mga kabataang scholar ng Laguna. Narito ang schedule ng pamimigay para sa ikalawang distrito ng Laguna. July 13, 2020, scholars from Calamba City with surname starting with letter A to D, 8 a.m. to 2 p.m. July 14, 2020, scholars from Calamba City with surname starting from letter E to M, 8 a.m. to 2 p.m. July 15, 2020, scholars from Calamba City with surname starting with letter N to Z, 8 a.m. to 2:30 p.m. Venue: Provincial Capital Extension Office, formerly Hecton Building, Barangay Halang, Calamba City. July 16, 2020, scholars from Los Baños, surname starting from letter A to Z, 8 a.m. to 11 a.m. Venue: Barangay Batong Malaki, Covered Court. Schedules for other cities, municipalities shall be posted, announced on a weekly basis. Requirements: original pagpapatunay form, owned black ballpen, valid ID of scholar. Strict reminders: parents or representative is not allowed except for those undergoing internship. Requirements for scholar undergoing externship or foreign training: original copy of special power of attorney and valid ID of claimant or parent. Make sure to have your complete requirements. Follow strict time policy. Scholars must follow given schedule, otherwise shall not be entertained. No face mask, no entry. Social distancing must be observed at all times. Minors must secure travel pass from their respective barangay. Hindi po tumitigil ang panlalawigang pamahalaan ng Laguna para sa paglaban sa COVID-19. Magandang araw. Radyo Kabataan. Magandang araw, kabataan ng Laguna. Narito kami sa Barangay Ilayang Panina, Liliw, Laguna. At makakasama po natin ngayon ang SK Chairwoman na si Binibining Camille Platero. Magandang umaga, SK. Ayan, so magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si SK Camille Platero, SK Chairperson ng Barangay Ilayang Panina, Liliw, Laguna.
Ako po ay lider kabataan na nagpapatuloy na magserbisyo sa aming nasasakupan. Bata man po, matanda o kabataan, ayan po ay napapabilang sa napagsisilbihan ng SK Ilayang Palina. So bilang SK po, isa pong hamon po sa akin at sa amin po na mas matugunan po yung mga pangangailangan ng aming mga nasasakupan. Hindi man po namin maibigay lahat, pero nagagawa man namin yung trabaho namin as SK Chairperson, isa na po yung karangalan para sa amin. Dahil bilang SK Chairperson, ikaw ay nanumpa ka na gagawin mo yung tungkulin na naiatang sa'yo ng mga nasasakupan. Good morning, SK. Bilang isang kabataan, ano yung pakiramdam sa'yo na nakakatulong ka sa iyong barangay? Ayan, so thank you po. Masarap po sa pakiramdam dahil nakikita mo yung resulta. Resulta na epekto po sa kanila. Kasi once na natulungan mo sila, hindi lang po masaya sila Dala-dala po nila yung mga karanasan ng mga proyekto at programa na naitutulong namin. Katulad po sa mga bata at sa mga kabataan, hindi lamang pasasalamat kundi andun yung baon nila sa kanilang pag-alis dito sa barangay na isi-share nila sa ibang bayan yung mga programa na isasagawa dito sa aming barangay. So, SK, nito lang mga nakaraan ay na-featured kayo sa TV Patrol. Ano yung pakiramdam mo na na-feature kayo at ano yung inspirasyon mo dito sa programang Quarantine? Ayun, so actually po that time, hindi namin in-expect yung pagkakataon na yun. Kasi sobrang, yung pag-launch po namin ng programa na to is sobrang mabilisan and sa totoo lang po, wala po kaming budget, wala po kaming mga kagamitan na sapat para magawa po itong SK Quarantine. So, umisip po kami ng paraan para maisaayos po yung programa na to. So, tomorrow before today na gawin namin yung programa na to, nanghiram po kami ng kariton, inayos po namin yung mga gulong, tapos pinagpuyatan po namin ayusan, nag-print po kami ng mga worksheets and modules. So, sobrang nakakataba sa puso na may mga nag-donate ng mga libro and mga materials. So, isa pong inspirasyon din dito yung mga kabarangay po. So, sila po yung patuloy nagbibigay sa amin na para mas gawin yung dapat and mas kailangan po kasi nila ng atensyon at pagmamahal. So, kailangan namin kumilos bilang SK. Sa kabila ng pandemic na nararanasan natin ngayon, ano pa ba yung plano ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Ilayang Palina para maging aktibo, hindi lang para maging tambay ang mga kabataan sa kanilang mga bahay? Ayan, so thank you po. Ngayon pong nasa buwan na po tayo ng Hulyo, kaka-launch lang po namin kahapon ng project namin na dahil tayo po ay kumakaharap na ngayon sa new normal, nag-launch po kami kahapon ng food press alcohol dispenser. So yun naman po is para naman po sa mga part ng barangay and we want na maging sanitize po yung barangay namin. And hindi naman natin alam kung may COVID ba or hindi natin nakikita yung virus. So isa yung paraan para mas maging produktibo yung proyekto namin dito. And katulad ng sabi niyo po na paano magiging active yung ibang kabataan. So, ngayon din po, pinagpaplanuhan namin na magkaroon ng mental health awareness. So, ngayon po, ang daming kinakaharap ng mga kabataan na problema, pagsubok, and nag-consult na po kami sa isang psychologist and kukunin po namin siya as mentor po para matulungan yung mga kabataan natin, mapuntahan bahay-bahay upang kamustahin and ano yung mga napagdadaanan. Kasi yun po yung way po natin para malaman po nila na hindi sila nag-iisa. Kasi sa ngayon po, yun po talaga yung kinakaharap ng mga youth natin ngayon na dahil sa problema, nagpapakamatay, meron pa minsan kung ano-ano ginagawa nila sa buhay nila. So, way po namin yun para mas maintindihan nila na hindi sila nag-iisa. So, iba, nasa Modified General Community Quarantine na tayo. Nung mga nakaraan, naging mahirap ba na i-gather yung mga kabataan na inaano nyo sa quarantine? Or may pagkakaiba ba yung MGCQ sa GCQ na naranasan natin? Naging mahirap pa sa part namin kasi talagang nagbabahay-bahay po kami sa mga bata and after ng isang bahay, susunod naman pong bahay. So, nagiging paulit-ulit po yung pagtuturo. Tiyaga at pasensya po talaga. And umuulan, sobrang init.
kailangan mong hindi pansinin yun. So, ngayong MGCQ na po tayo, naging mabilis na po sa amin kasi medyo naging maluwag na po tayo. Pero iniisip pa rin po namin yung social distancing. Patuloy pa rin po yan. Tsaka po yung patuloy po namin po bibigay sa kanila ng alcohol bago mag-aral. And then, yung pagsusuot po ng mask habang nag-aaral hanggang sa matapos. So, maraming salamat, SK. So, para sa huli namin tanong, ano ba ang mga pwede mong maging mensahe para sa kapwa mo SK officials at sa mga kabataan dito sa barangay ng Ilayang Palina? Ayan, so para sa mga kabataan dito sa barangay namin, sobrang pasasalamat po sa kanila kasi way back nung tumakbo ako, medyo layo yung loob ko sa kanila. Mahirap makisama, mahirap rin magsimula sa simula. Yung feeling na kakaupo mo pa lang wala kang kakilala. Pero the next year na lumipas sa bawat programa and proyekto ko, nakikita ko yung progressive and process ng mga kabataan dito sa barangay namin. And nakikita din nila yung layunin ng programa namin. So that sumasama talaga sila and nakikita-cooperate sila sa mga seminars na nilulunsan namin, sa mga youth week. So, payo ko sa kanila, magpatuloy lang tayo and alam ko yung mga pinagdadaanan natin, mahirap man, pero kasama nyo ang SK. Lagi namin sinasabi na walang may iwan. Hanggat nandito ang SK at hanggat nandito ang mga nanunungkulan sa barangay natin at may gumagabay sa atin, makakaya natin lahat ng to, yung hirap at pagsubok sa buhay. Ayun, patuloy lang tayong mangarap at matutupad natin yung mga pangarap natin. So, mga kabataan ng Laguna, ngayon narinig nyo yung mensahe ni SK. Huwag kayong aalis. Pagkatapos ito, Jambayan naman ang susunod natin. Maraming salamat. Ayan, so magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang SK Ilayang Palina dito sa Liliw, Laguna. So, nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking mga KK volunteers, Katipunan ng Kabataan. So, sila po yon. And ang aking SK official, SK Kagawad. And then, ang teacher na volunteer po dito sa aming barangay. So, maraming salamat po. Magandang umaga. Nakatutok pa rin kayo sa Radyo Kabataan. At ngayon, datako naman tayo sa ating segment na Jambayan. Jambayan. Ano nga ba ang Jambayan? Ito yung parang magiging jamming session natin dito sa ating Radyo Kabataan. So, para ngayon sa aming episode, nandito si Sir Jeff Bocal. Okay, para sa hindi pa nakakilala kay Sir Jeff Bocal, ito kasama natin sa ating Jambayan, Sir Jeff Bocal. Okay, magandang araw, Sir Jeff. Magandang araw sa inyo. Kamusta naman po kayo? Kamusta? Okay naman. Maayos naman ang ating kalagayan. Tagal na tagal. So, hello po sa lahat ng mga nanonood at sa mga listeners ng Jambayan dito sa Radyo Kabataan. So, Sir Jeff, simulan ko na yung questioning natin, ano? So, sino ba si Jeff Bocal? At ano ba yung kwento kung paano siya napasok sa mundo ng musika, sa pagbabanda? Bali, ako po si Jeffrey Bocal. Isa po akong acoustic performer and band member ng banda ni Machine Man. So, nag-start akong magbanda since nung nag-aaral ako ng high school. Second year high school ako nung nag-start akong humawak ng gitara. Classmate mo ba yung nagturo sa inyo? Sino ba yung nagturo? Tatay mo o yung from your family? Alam po kasi 4th year high school, merong pumunta sa room namin, nagigitara siya. Unang-una kong natutunan sa gitara is harana. Yung Nakakarat na yan. So, pasok na tayo, sir, dun sa banda ni Machine Man. Ano? Yun. So, saan ba yung nagmula? Bakit Machine Man? Bakit idea ka ba ba? Kasi ako, personally, matagal na akong nakikinig sa banda ni Machine Man. Dati kasi, hindi ko talaga ito banda ni Machine Man. Alam ko yun, sinabi niya ni Sir Jeff na Felsen. Yun, una ko sila narinig. So, ngayon, hindi ko alam kung ano yung kwento ng banda ni Machine Man. Bakit banda ni Machine Man? Mas malalaman mo ano Yeah. yung nagmumula sa ating... Nag-start kasi yan nung nagawa ko yung kantang Machine Man. So, kwento ko muna yung kung paano ko nagawa yung kantang Machine Man. Yung Machine Man kasi, isang umaga nagising ako. Napanaginipan ko siya isang gabi. Tapos, pagising ko, may pumasok sa aking tono. Ayun, nagawa ko yung kantang Machine Man.
yun yung pinakamabilis kong nagawang kanta kasi napanaginipan ko yung tono. Pinakamabilis at pinakauna bang Ay, hindi naman. Ang una kong kanta yun nga yung Goodbye. Mm. Sa Present. Yun. So, yung Machine Man kasi, simula nung nagawa ko yun, ang pag tumutugtog ako sa mga open jam, sa mga bar, nagugustuhan nila yung kanta, doon nagsimula na tawagin ako si Machine Man. Yun. Kumbaga ayun yung naging Natatanda ko ano, yun. yung special ano mo. Tapos nung sumali kami dito sa Banda Nilan, Okay. sumali kami nung unang sali namin, ang pangalan namin Jeffrey Vocal Band. Oh, yeah. Tapos ang hawak namin, ang tinutog namin nun, isa yun, yung Machine Man. Ano yung kwento? Bakit kayo nag-costume? Bakit nagka-cosplay yung banda ni Machine Man? Bakit ano, Regard- parang robot lang Oo. datingan ano? Regarding doon, kasi ang ano lang talaga, parang trip ko lang na ano kaya kung mag-costume ako ng Machine Man. Tapos, ayun, nag-try ako na, kasi para para maiba naman. Tapos yung, kumbaga, tumatak sa isip ng mga tao na, ito pala yung si Machine Man. Parang gusto kong ibalik din. Kumbaga parang signature. Oo, signature. Walang significant reason kung bakit yan. No, talagang napagtripan lang talaga na magsuot ng Ang gano'n. pinaka-reason niya, yun nga, gawa ng kanta namin Machine Man. Tapos para magkaroon ng signature, Yung yung ano namin, yung banda namin. Sir Jeff, iba talaga pag ikaw yung gumagawa ng musika. Yung sarili mo. Yung, mas maganda yung hindi lang ikaw yung nakikinig ng music, ikaw mismo kumakanta, tumutugtog, di ba? So para sa mga aspiring guitarist natin dyan, pianist, ano yung pwede mong isuggest sa kanila? Paano nila dapat i-pursue yung ganung hobby? Yun ang sa akin lang kasi, kung gusto niyo talaga na tumugtog, maging musikero, kailangan isa sa puso niyo yung ginagawa niyo. So, importante yun, yung hindi lang isip ang gumagana, kundi yung puso mo pag kumakanta ka. Kasi nararamdaman ng tao kung talagang kung talagang may pinaguhugutan yung kanta mo. Sabi nga sa akin ni Sir Harry ng The Peak, alam mo Jeff, may signature ka na kilala ka na as si Machine Man. Pag sinabing Machine Man, ikaw agad yung kumbaga magiging inspirasyon ka na ng ibang tao. Masarap sa pakiramdam yung makikilala ka tapos may lalapit sa akin, sasabihin sa akin nung nanonood. Yun yung pinakang masarap sa pakiramdam. Sasabihin sa'yo, Kuya Jeff, Kuya Jeff, salamat. Nai-inspire mo kami. Ganun, pag mayroong mga taong ganun, lalong tumataas Nakakataba ng puso, parang mas gusto ko pa rin pagpatuloy yung ginagawa ko. So maganda talaga. Maraming magagaling gumawa ng kanta ngayon na mga kabataan. Kaya natutuwa kami kasi yung nasimulan namin, meron ng bunga. Kumbaga, May inani dumadami na dumadami na yung gumagawa ng kanta. Kung mapapansin nyo, meron ng mga songwriting competition dito sa atin na dati-dati wala namang gano'n. Ibig sabihin, namumunga na. Marami na yung kabataan na actually pag tumutugtog ako sa bar, pag tinugtog ko yung kanta ko, tapos inikayat ko sila na habi ko, gumawa kayo ng kanta, huwag kayong mahihiya na Kasi usually, ang kalaban mo dyan, pag gumawa ka ng kanta, sarili mo din. Sabihin mo, may katunog, ayoko na. Ayoko na. Ang importante naman dyan, huwag mong isipin na may katunog yung kanta mo. Ang isipin mo, ito yung nagawa ko Ito yung nasa puso ko, ito yung nasa isip ko. Okay lang kahit may katunog. Wala naman kasing kantang walang katunog. Paano yung naging adjustment ng mga banda Ngayong pandemic? pandemic. Oo, parang ano ba yung naging adjustment? Ano ba yung naging epekto nito sa inyo? Paano na yung gig nyo? Paano na yung mga banda? Di ba? Good question. Dahil ngayon kasi, yung nangyayari ngayon, sa totoo lang, kami yung live events, patay talaga. Wala talagang mga gig. Bawal yung lahat ng mga audience. mga production, wala talagang mga gig, walang production. Kasi nga, yun nga, bawal ang social gatherings. Kaya anong nangyari, as in, sa totoo lang, kami yung huling lahat kayo makakabalik na kayo Makakabalik na dyan ng ang mga trabaho
trabaho. Pero yung banda, yung music, hindi lang banda, basta live events, yung mga basta musicians, mga artists, kami yung huling-huling makakabalik sa eksena. Kaya nakakalungkot isipin, pero meron din namang advantage. Yung nangyayari ngayong pandemic, meron din magandang naidulot sa amin, as mga musikero. Katulad niyan, nakakapag-collab kami sa ibang mga banda through online gig. Tapos natututo kami mag-DIY ng mga recording. Kaya sa sikap nyo. Yung mga dating hindi ko nagagawa na okay pala yun. May mga natutunan. Marami kaming natutunan. Lalo na kung talagang kung passion mo talaga yung pagtugtog, gagawa ka talaga ng way para makatugtog kahit nasa bahay ka. Maraming salamat Sir Jeff Bukal sa paglalaan ng oras upang makasama namin dito sa Jambayan at pagbibigay ng inspirasyon para sa ating mga kabataan. Huwag kayong aalis, hintayin nyo ang pag-perform ni Kuya Jeff para sa ating Jambayan. Maraming salamat! Sana naging metal na lang ang puso ko para hindi nasasaktan. Sana robot na lang katulad ni Machine Man, di tinatabalan, walang nararamdaman. May kapangyarihan na malaman ang iyong kasamaan para naiiwasan. Sana robot na lang, sana robot na lang, sana robot na lang ako. Hindi ko na pagpipilitan pa. Kung ayaw mo na, bahala ka na sa buhay mo. Okay lang yun. Marami pa namang iba dyan nag-iintay, nag-aabang na sila ay aking lapitan. Hindi na ako maniniwala sa iyo. Oh, ang galing mong gumawa ng kwento, basagin ko kaya ang iyong mukha. Sana naging metal na lang ang puso ko para hindi nasasaktan. Sana robot na lang katulad ni Machine Man, di tinatabulan, walang nararamdaman. May kapangyarihan na malaman ang iyong kasamaan para naiiwasan. Sana robot na lang, sana robot na lang, sana robot na lang ako. Kamusta ka na pala? Kay tagal na rin natin hindi nagkikita. Buti na lang, baka mabatukan lang kita. Sorry na lang, ang dami na kasing nasasaktan. Magbago ka na, magbago ka na, magbago ka na talaga. Hindi na ako maniniwala sa iyo. Oh, galing mo magpaikot ng tao, sunugin ko kaya ang iyong lugar. Sana naging metal na lang ang puso ko para hindi nasasaktan. Sana robot na lang katulad ni Machine Man, di tinadabalan, walang nararamdaman. May kapangyarihan na malaman ang iyong kasamaan para naiiwasan. Sana robot na lang, sana robot na lang ako.
Sana naging metal na lang ang puso ko para hindi nasasaktan. Sana robot na lang katulad ni Machine Man, di tinatablan, walang nararamdaman. May kapangyarihan na malaman ang iyong kasamaan para naiiwasan. Sana robot na lang, sana robot na lang, sana robot na lang ako. Sana robot na lang ako. Sana robot, sana robot, sana robot na lang ako. Sana robot, sana robot, sana robot na lang ako. Isa ang bayan ng Liliw sa dinarayo ng mga turista sa lalawigan ng Laguna na kilala sa kanilang Chinelas Festival. At alam niyo ba na mayroon din silang bagong atraksyon na kung saan ay ibinibida nila ang kanilang ancestral houses na inihalan tulad nila sa sikat na Kalye Crisologo sa Vigan City. At alam niyo din ba na dito din sa bayan ng Liliw ay mayroong isang popular quick getaway destination na kung ang hilig mo ay hiking up in the mountains, ay siguradong dapat na malaman mo ang famous and Instagrammable views dito. Mga kalagpatchers, nandito po tayo ngayon sa Esmeris Farm. Papunta po tayo ngayon dito sa Liliw, Laguna. Tara! Ayun guys, maglalakad pa rin pa po kami, no? Pataas pa po. At medyo malayo pa. Ang hirap talaga ng buhay sa bundok. Makikita niya, straight lang naman yung daan niya. Kaso pataas. Ito ang Esmeris Farm, a quiet and serene place perfect for all people who just want to take a breath from their stressful lives and enjoy the simple beauty of nature. So guys, ito yung bridge nila ngayon dito. Medyo nakakaba, pero okay naman. Safe naman siya kung makikita nyo. Hindi ko lang alam kung safe kayo pag nahulog kayo dito. Medyo malapit na tayo guys, at pakita na lang namin sa inyo yung view sa taas. Woo! So ito guys, papunta pa tayo ng gabi na. Ngayon ako makikita nyo, nandito na yung hangganan. Putik. Medyo pagod na ako . Ayan guys, ito makikita nyo na ang ating magandang tanawin dito sa Esmeris. Pagod. Naiwan na ako ng mga kasama ko. Nasaan na sila? Ayun. So guys, nandito na tayo sa pinakang pinali. Final view. Ito, pakita sa inyo. Kung gusto nyo mamasyal, dito talaga best spot natin.
At mas ma-enjoy mo ang buong lugar kung gagawin mo ang kanilang iba't ibang activities katulad ng camping, sleeping on the grass, go on a horseback riding, and you can also enjoy their kiddie swing. And of course, ang kanilang sikat na giant swing na halos makita mo ang ganda ng buong lugar. Welcome to Esmeris Farm here in Lili Laguna. First farm tourism site in our town. This started more than 2 years ago, but actually with some viral Facebook or internet of our pictures here, it become a little bit known now. So this is actually a farm with coconut. Our main product is coconut. The alcohol, the liquor, and the copras, plus our drinks, buko juice, and so forth. Our main feature here is our giant swing, and we are now developing it into a more social distancing setup that include this new view deck, so that there will be an isolation. When we started this, we can accommodate more than 100 or even 150 campers, mountaineers. But now it will be different. We will limit only our visitors, including the campers and the day tours. So most likely we are not yet open because we are following strict guidelines on these pandemic issues. Anyway, thank you for coming in our farm. We are still working on a lot of things. We are putting our system in place. As you will see in this video or in the pictures that we put already in advance before we were given some new normal requirement or guidelines. Ngayon ay patuloy na inaayos at pinapaganda ang Esmeris Farm habang hindi pa pinapayagang makapunta at makabisita ang mga turista. Naglagay na din sila ng mga guidelines and protocols alinsunod sa lokal na pamahalaan ng Liliw para sa mga nais magpunta dito. Dito po ako, no? Nakatagpuan ko ng aming kapatid. Tol, kumusta ka na, Tol? Okay ka lang, Tol? Okay lang daw siya, mga kaibigan. Si Mama, kamusta na? Ayun, oh. Tol, okay ka lang? So, yun, no, guys. Ang mga kasama ay busy. At ako, siyempre, ay nagsosolo. Alam niyo ba kung nasa mga ngayon? Medyo nakakaba dito. Napakita ko sa inyo, guys. Woo! Oh! Alam niyo, guys, kung talagang gusto niyo ay mamasyal at mamahinga sa preskong lugar, ay dito lang yan sa Esmeris. Napaka-complete package po nila, no? Talagang may enjoy nyo pag nandito kayo. Tingnan naman na kayo mga kasama. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po pala si Sherwin Mark Anthony W. Dizon mula po sa Provincial Health Office po ng Laguna, dito po sa Santa Cruz. Ako po ang
Tobacco Control and Prevention Coordinator po ng province po ng Laguna. Ang aming opisina po ay nagkakandak po ng mga iba't ibang mga programa tungkol po sa paninigarilyo, paano natin ito maiwas at paano natin makokontrol. Ito pong panahon ng COVID-19, so tayo po ay medyo nahinto, pero gumawa pa rin tayo ng mga iba-iba pa pong paraan para po sa ganun ay may kasatuparan po natin yung ating mga programa. Nung wala pa po ang COVID-19, tayo po nagsasagawa ng mga advocacy lecture, dapat tayo sa mga eskwelahan, nakatulong natin ng Youth Development Affairs sa pamamagitan po ng Lab Revolution. At ganoon din po, nagtuturo tayo sa mga rural health unit, mga city health office, ng mga kanilang mga midwife, mga BHW. Patungkol naman po sa brief tobacco intervention. Paano po ba natin matutulungan yung ating mga kababayan na gustong mag-quit sa paninigarilyo. And then, nakagawa din po tayo ng mga bagong ordinansa. Provincial Ordinance number 15 tungkol po sa komprehensibong smoke-free ordinance po ng probinsya po ng Laguna. So, yun po, continuous ang ating mga programa. So, ito naman po ibabahagi ko sa inyo. Ito naman po yung aming mga nagawang mga programa o ginagawa po namin during the lockdown o yung meron tayong COVID pandemic. Una-una po, diretso po ang aming pagkipag-usap sa mga NGO, yung ating ASH Philippines, sa tatawag po natin Action, Smoking on Health. Tinutulungan po nila tayo para mag-organize ng mga webinars, trainings, sa pamamagitan din po ng mga online-online. So, ginagawa din po natin ngayon, meron po tayong Facebook fan page. Ito po yung Laguna Tobacco Control and Prevention. PHO Laguna Tobacco Control and Prevention. Saka po yung ating PGL, Tobacco Control Task Force. So, nagpapadala po kami doon ng mga mahalagang impormasyon tungkol po sa paninigarilyo. Ano po ba yung kinalaman ng paninigarilyo dito po sa COVID-19? Alam naman po natin na unang sinisira po ng paninigarilyo ang ating baga. Kaya po, mas mataas po ang percentage ng mga taong naninigarilyo na magkaroon po ng grabing karamdaman dulot ng COVID-19. At sila po din po ay mabilis makakuha ng sakit na COVID-19. Ano po, so makita niyo po doon sa ulitin ko po, makita niyo po doon sa aming fan page na PHO Laguna Tobacco Control Task Force, saka doon po sa PGL Tobacco Control Task Force, makikita niyo po doon yung mga mahalagang impormasyon tungkol po sa paninigarilyo at kasama din po doon yung kaakibat nito, yung magiging epekto ng COVID-19 dun sa mga taong naninigarilyo. And then, patuloy pa rin po ang pakikipag-coordinate natin sa ating mga municipal at city health mga coordinators, kasi po kada bayan meron tayong mga focal person tungkol sa tobacco. Diretso pa rin po, nagpapadala tayo ng mga impormasyon sa kanila. Ano po ba yung mga programang ginagawa nila? Katulad po ng ibang bayan, nagpapadala po sa atin ng mga litrato, ng mga video, na hanggang ngayon po nagbibigay sila ng mga impormasyon sa kanilang mga kababayan. Ano po? And then, diretso din pa po ang ating mga, matindi tayo ng mga Zoom meeting, mga webinar, din po sa ating mga partners sa mga NGO. O yun po yung ating mga tagapagpatupad na kasama natin sa pagbabawal ng paninigarilyo. And then, namimigay din po tayo. So, kami din po dito sa Provincial Health Office, kami po nagkakandak ng counseling sa aming smoking cessation clinic. So, meron po kami mga kasamang doktor na nagpe-prescribe po dun po sa mga taong gustong mag-quit ng manigarilyo na hindi talaga po nila kaya. No, nagkaroon po kami ng pharmacotherapy. Ito po yung tinatawag nating Champix, Berenicline. So, matutulungan po yung taong gusto manigarilyo na makapag-quit. Ano po? Okay, so ito po ay binibigay namin ng libre dito po sa aming opisina. So ngayon po, ang aming pong pinagbibigyan muna nito is yung mga empleyado po ng Provincial Government of Laguna. Okay, and then next po, meron din po kami mga listahan ng mga bayan na meron tayong mga smoking cessation clinic o yung ating mga ospital po. Ano po, pwede po kayo pumunta. Kung meron po tayong mga kababayan na mga kabataan ngayon na gusto na mag-quit sa paninigarilyo or kasama din po ang pagbe-vape. Ano po? So, mahigpit din po natin tinututukan yan yung pagbe-vape na nauuso po ngayon. Kasi po,
Ganun din po, may nagsasabi po na mas less po ang epekto ng vape kung sa sigarilyo, pero hindi pa rin po, isa pa rin po ang kaso po niyan. So, meron po tayong Spoken Association Clinic dito po sa ating sa Provincial Health Office, sa Laguna Medical Center, sa General Queries, ito po ay sa Pakil, sa San Pablo District Hospital, sa Bay District Hospital, Luciana District Hospital, at Jose Amante po sa San Pedro. Meron din po sa mga RHU, sa Calayan RHU, sa Paite RHU, Pangil RHU, sa San Pablo City po, City Health Office, sa San Pedro City Health Office po, Calamba District Jail, so Santa Rosa City District Jail, so Santa Rosa District Jail, BGNP Regional Infirmary sa Calamba po ito, at Ambengan District Jail. Kung gusto po nating mag-quit, meron po tayong time, wag po natin sayangin ang ating buhay sa paninigarilyo, kasi alam mo talaga natin na ang paninigarilyo is napakasama po sa katawan natin yan, kasi po ang isang stick po ng sigarilyo ay binibuo po ng 7,000 chemical at 7 po dito ay nagbibigay ng cancer sa katawan ng tao. So dapat po pag-isipan po natin mabuti, kasi unang-una po kailangan po nating ingatan ang sarili natin, lalo na ngayon may panahon ng pandemic, at ganoon din po syempre yung buong miyembro ng ating pamilya at yung komunidad natin, para po lahat po tayo ay ligtas at makakakas po tayo sa pandemya nito. Salamat po.